Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my past episodes ay na-feature ko ay some of my bougainvillea varieties like si Sakura Belacan, variegated Brisa Magenta, Foxtail White, and yung latest ay si Buttercup. And today is another episode featuring one of my bougainvillea varieties naman, and she is Golden Hat Romandawi. Kaya naman tara, samahan mo akong ngayong episode na ito for my Golden Hat Romandawi. This is my Golden Hat Romandawi and she is root grafted and with 2 scions. Tapos yung 2 scions na yan ay may 5 mahahabang mga sanga. And since hindi naman na blooming season, ang ginagawa na lang nila is humahaba na lang ng husto. Kaya ang gagawin ko sa kanila ay aking ititrim naman para mas gumanda pa siya lalo at mas magkaroon siya ng form. Hindi na din kasi maganda yung humahaba lang kasi pag nag-flower to, for sure, pinakatalbos lang ang lalabas ang mga bracts niya. Kaya mainam na itrim na lang muna para at least mas dumami pa yung mga sanga niya. Guys, yan ang sekreto para mas madaming potential flowers ang ilalabas niya sa blooming season sa mga bougainvillea. Ito ang trimming. Trimming is very important sa bougainvillea kasi mas gusto nila yon, yung pinuputulan sila, yung tinitrim sila. And huwag kayong maghinayang na talbusan na din ang mga bugis natin habang bata pa para mas mabilis siyang magparami ng mga new shoots. Itong si Golden Hat Romandawi ko ay hindi na naglalabas ng new shoots kaya nagpapahaba na lang, and napaka-risky kasi anytime pwedeng mabali yung pagkakagraft niya, especially ngayong tag-ulan. Kasi 'di ba pag nababasa ang mga sanga ay mas lalong bumibigat. So ang tendency is pwedeng mabali yung pagkakagraft ng ating mga bougainvillea. Kaya naman itong Golden Hat Romandawi ko, yung area niya ay hindi nakalagay sa open area na pwedeng maulanan anytime. Nasa shaded area siya for the meantime until matapos ang tag-ulan. Ang downside nga lang is yung area niya ay short lang yung sikat ng araw, so mabilisan lang and hindi ganun katagal. Pero for now, okay lang kasi natatakot akong mabulok siya pag nababad sa ulan. Like yung mga nangyari sa mga bougainvillea ko na nasa open area and babad sa ulan. And ngayon, sobrang dami pa naman ng ulan, sunod-sunod. May times na dire-diretso talaga siya sa isang linggo. So nakakatakot guys na mababad ang mga bougainvillea natin sa tag-ulan kasi nabubulok sila, nangingitim yung mga dahon niya, mga ganon. Alam nyo ba guys, si Hat Romandawi ay isa sa mga hinahanap kong varieties kahit na yung green leaf version niya. And luckily, both green leaf and golden leaf ay available na sa mini bougainvillea garden ko. Yung variegated version niya kaya kailan magkakaroon? Di ba exciting pag nagkaroon pa siya ng variegated leaves? But definitely, magkakaroon din yan ng variegated version. Just like sa ibang varieties like si Pedro Bambino na may variegated Pedro Bambino na, and si Kayata naman na may Kayata variegated na, and si B. Georges na meron na din siya si variegated B. Georges. So diba, ang daming mga varieties ng variegated version ng mga old bougainvillea na green leaf lang noon, ngayon ay variegated na. Yung kulay pala ni Golden Hat Romandawi is red na sobrang sipag din pag mag-flower. Same sila ni Brisa Red and maganda silang ihalo sa ibang varieties. Tapos ang nakakatuwa pa kay Golden Hat Romandawi is naglalabas pa rin siya ng golden leaves kahit nang pakonti-konti, kahit na hindi ganon kababad sa araw. Alam nyo ba guys, if gusto nyong maging golden leaves ang mga dahon ng mga golden varieties nyo, ibabad nyo sila sa araw ng matagal. Paniguradong malaginto ang mga yan. And dahil sa mga golden leaves and variegated leaves na dahon ng mga bugis, mas nagiging buhay ang garden ko kasi ang pangit tingnan pala pag puro green leaf lang ang mga varieties na meron ka sa garden.
Hindi din pala nakaka-bright sa area yung puro green leaf lang, kaya buti na lang most of my collections ay variegated leaves and golden leaves. And speaking of golden and variegated leaves, meron akong uploaded videos nito na pinakita ko sa inyo yung mga top rare varieties na meron sa garden. So watch nyo yun guys, kasi nakakatuwang pagmasdan ang mga ito, lalo na kung wala pa silang flowers dahil golden leaves and variegated leaves sila. And meron din pala akong pure golden varieties na episode kung saan napakita ko sa inyo yung available golden leaves dito sa aking garden. At bago tayo magpatuloy and habang tinatalakay natin yung ating Hatro Mandawi variety, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea varieties na Hatro Mandawi. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. After ko namang itrim guys ang mga bougainvillea, ay lagi kong nilalagyan ng Urea 46 na fertilizer na high in nitrogen content na mainam para mas mabilis na magpapalabas ng mga bagong mga sanga at para maging lush yung mga bougainvillea natin or sa mga ibang halaman. And konti lang ang nilalagay ko para hindi naman masobrahan, para hindi naman malanta at mamatay. Yung fertilizer kasi is okay and good for boogies through the right amount, and pag nasobrahan, ayun ay pwedeng matigok ang mga bougainvillea natin. And nangyari na yan sa akin before kasi nasobrahan ko yung lagay, and ang nangyari ay nalanta yung dahon niya and hindi na siya na-recover at dahan-dahan na lang itong namatay. Minsan nga, mas maganda pa na kulang sa fertilizer ang mga halaman natin dahil mas nabubuhay pa sila. And aside sa Urea 46 na fertilizer, ay may ginagamit din akong isang fertilizer na tinatawag kong maintenance fertilizer para sa mga bougainvillea ko. And this fertilizer ay monthly ko lang ginagamit at dinidilig sa mga bugis po. Yes po, once a month lang ako mag-fertilize ng mga bugis ko, which is okay na. And kayo ba guys, ilang beses ba kayo mag-fertilize or maglagay ng fertilizer sa isang buwan para sa mga bougainvillea niyo? And right now ay nasa process na ako ng pagtatanim ng mga cuttings ni Golden Hatro Mandawi. And by the way, yung isang cutting pala ay aking ginaf naman sa roots ng bugis. And gusto ko lang matry both grafting and rooting. And yung ginamit ko palang potting mix dito is the version 1 ng potting mix, which is the combination of good garden soil, rice hull, carbonized rice hull, and coco peat. And I have a video ng latest versions ko ng potting mix kasi before ay may in-upload na ako pero hindi ko na siya ginagamit now kasi mas prefer ko na yung latest version. Tapos sa paggawa naman ng potting mix ay dapat nasa tamang timpla lang. Like tamang moist and water lang dapat ang nilalagay natin. When we say tamang timpla, dito na papasok pag piniga mo yung ginawa mong potting mix ay dapat walang excess water na lalabas and mag-form ito na parang dumplings. Pagkatapos nating itanim ay ready na tayong balutin ng plastic cover. And itong gamit ko na plastic cover ay yung manipis pa rin kasi madami pa akong stocks nito and inuubos ko na lang. And sayang naman if hindi ko na gagamitin at nakaka-help pa rin naman siya sa mga propagation ko through the ICU method kasi nabubuhay or nagiging successful pa rin naman yung mga tinatanim kong mga cuttings. Alam nyo ba guys, gusto ko lang i-share na some of you ay nakakatuwa pag nagko-comment sa mga videos ko and na-appreciate ko yung mga magagandang comments nyo.
mas nakaka-inspire palalo na gumawa ng mga makabuluhang mga videos. And nagkakataba ng puso kasi andyan kayo to support my videos kahit na hindi tayo expert sa pag-aalaga ng bougainvillea. Kaya again, maraming salamat po at maraming salamat din sa sobrang pag-support nyo sa mga videos ko. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!